Hello, magandang afternoon. Kanina umaga may kliyente ako kaya medyo ngayon lang po ako na napa free. So, grabe ang dilim sa labas, umuulan. Sabi bukas daw magka-snow hanggang next week. So, ibig sabihin, kakapal ang snow dito kung sakali. Wag lang Kasi madalas pong snow namin is, pag nag-snow, mag-snow lang. Then, after tutuyo, wala na. Ganon. Pero, hindi ko alam, so nakalagay dun sa prediction, sa forecast, snow. So, sabi ko, sana, wag naman. Mahirap po kasi mag-drive. Magandang pakita, siguro may vlogging na ako pag hindi ko alam saan ako mapapapunta. At saka masaya, first time po ng aking, hindi first time, nasubukan na ng aking Mazda ang mag-drive sa snow. Kasi nung araw, Fiat ang kotse ko. So, ang maliit. So, si Lance, he has to pick me up, drop me off. Tapos, drop me off, pick me up. So, minsan mga nagpapasundo ko na Myla, kasi sina Myla, lalaki ng mga sasakyan nila. So, pag hindi ako makapasok, pick upin lang boss nila. So, maraming salamat po. Siyempre, alam mo, minsan binibiro po ako ng mga kamag-anak ko, mapinsan ko, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Pag nagpupunta dito sa Amerika, sasabihin lang, bakit ang ganda-ganda ng bahay ng bahay ng mga assistant, mga staff mo. Samantala ikaw, sabi ko, maganda, at least maganda bahay lang ako kasi okay lang itong bahay ko. I have to be contented. Binigay po 'yun ng Panginoon, binigay ng Panginoon ang asawa ko na may bahay. Bakit pa ako bibili ng ibang bahay samantalang meron na po akong bahay? Tapos, pero ni-renovate ko naman yon. Ni-renovate naman namin. Kung alam lang, di ko nga mali ako eh. Sana pala, di pa kasi nagpipicture-picture nung araw eh. Kung napag-picturean ko yung lumang bahay ng lola ng asawa ko, makikita niyo po yung difference ng bahay ko ngayon. Kasi modern na, bago lahat, pati cabinets, lahat. Bago, binuksan namin yung wall, yung parang ganon. Ang ganda. So anyway, blessing na yun sa Lord. At saka, matanda na po kami. Pinag-uusapan namin, ayoko nang may utang. Gusto po namin, pag nag-retire kami, we will enjoy the fruit of our labor, which is our social security, at saka yung kanyang 401k, which is, malaki na rin po. Halos kalahating milyon na rin siguro yun, sabi niya. Pero may balak din kasi siya. Pag sakali naman mangyari na kunod sa nanay niya, may bahay kasi nanay niya. Babay out namin yung sister-in-law ko. So gagawin namin rental property, which is magandang income. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga ito nangyayari po sa akin hindi ko, pag gamitin ko yung sarili kong pag-iisip, minsan mahirap. Minsan nagkakaroon ng frustration, So lahat po na gusto kong plano ko pa lang, binibigay ko na sa Panginoon. Pinagpipray ko po yon lagi. Tapos, there are times also na, syempre, may time na, marami po kasi ako na nakakausap through messenger. Nag-uusap po kami. Tapos, nag-open up din sila sa akin. Pati yung mga kaibigan dito, mga ibang kliyente, mga namimit ko. So tough time. Meron nga ako isang kliyente na ganda, laki-laki ng kanyang business noong araw. Binenta niya ang business niya. Lumipat sila ibang town doon. May nag-business sila doon. Ako pa rin accountant niya. Sabi niya, it's so tough. Sabi niya sa akin kahapon. It's so tough. I don't know why. Sinisingil ko kasi dahil ginawa ko siya ng P&L, Profit and Loss. Sa tingin nyo ba, sisingil ko pa. Pero, nagpipray na lang ako sa Lord na, ako rin mismo, minsan may time po kasi na hindi po ako pinabayaran. Kaya isa ngayon, late na rin po sila, marami po mga kliyenteng late, kaya mga iba kong kaibigan na sinabihan ko na, hoy, mag-file na kayo ng taxes nyo para meron akong
At least kilala naman ako ng mga client ko. So, ang point ko dito kasi minsan, life is so tough. So, when tough times come, sabi dito, it's essential to remember that Jesus offers comfort and strength. The Bible provides numerous verses remind us of God's presence and support during difficult moments. Lahat po tayo dumaan po sa pagsusubok. Gaya ng Philippians 4:13, hindi ko alam itagalog ang ito, English na lang. Reassures us, sabi sa Philippians 4:30, reassures us that we can do all things through Christ who strengthens us. Inaano ko, hindi mismo 4:30. Nasaan na yung aking Bible? Ito pala ginagamit ko. Hindi ako maka-research. So, sa Philippians, meron yata ako. Teka. Philippians 4:13 meron ako. Philippians 4:13. Hindi. Iba parang verses to. Anyway, hanapin nyo na lang Philippians 4:13. Isaiah 40 verse 31 reminds us that waiting on the Lord revitalizes us, drawing us closer to Him. So, ibig sabihin dito sa Isaiah 40 verse 31, hanapin din yung Bible na yun. It reminds us kasi sabi niya, di ba, minsan tahimik ang Lord. So, upon waiting upon the Lord, sige na ipag-pray na natin. Alam na ng Lord kung anong problema natin. Alam na Lord kung ano yung, what is the tough times in our lives. Ano yung next na sinasabi ng Lord? Wait. Wait, sabi. Minsan, gusto ko kasing yung wait upon the Lord. Ano na ngayon, gusto ko yung Isaiah 40 verse 31. Okay. Ayoko ng King James. Sabi dito, but those 40 verse 13, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ibig sabihin po nito, sa Isaiah 40 verse 31, yung mga taong naghintay, be patient, yung mga patient, because there is hope in the Lord. Because if you put our hope in the Lord will be the one to renew our strength. Huwag nyo, don't entertain negative things. Basta focus on Him. Worship Him. Ginawa ko doon minsan, nagtatrabaho ko dito, talagang hindi na yung aking So nag-ano ko ng worship songs. Worship songs really help you. Psalms 34 verse 18 says, it states that the righteous cry out and the Lord hears them, providing deliverance from troubles. Ay, parang gusto ko to. Ito yata yung kinakanta ko. In times of, wag na, baka bigla po akong ma-copyright. Sabi dito, the Lord is near to those who are broken heart and save those who have a contrite heart. Uy, ikaw nga, magganyan ka nga. Naku, ulitin nga natin kasi may nag-block dun sa sa Psalms 34, ba't napunta sa akin to? Okay, hindi pala. Come on. Psalms 34 na nga sinabi ko. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. O, di ba? Marami po tayong mga Bible verses talaga pag tayo pag hirap na hirap. Just read the Bible. Ito sinasabi ko, pagpuntahan nyo, balikan nyo, Psalms 34 verse 18. Okay? Then Romans 8:28, alam nyo, dapat ito memorize natin kasi Romans 8:28 says,
And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat po tayo, we are called according to His purpose. Lahat po tayo, wala po tayo. Example, kahit yung kaaway natin, it is called, they were called according to His purpose. But, ang the only thing is, kasi minsan, pag-pray natin, lalo na po pray, kanina may intense talaga akong pinagpipray kasi may mga taong ginamit ni Satan, sabi ko na, ginamit ni Satan na to block something good. Kasi may mga tao kasing gusto nilang magandang, nakaplano na sila eh. Plinano nila at everything will be all. Kaya wag ho tayo kampante. Dapat ho ihingi. Una-una natin, every time we do something, if we do something sa buhay natin, kahit punta tayo sa store, kahit pumunta tayo may plano, plano tayo mag-vacation, may plano tayo sa trabaho, may plano tayong gagawing trabaho. Before you plan that, i-suggest, idalhin nyo sa Panginoon. Because God will give you wisdom. So much wisdom. Para, though we still have some tough times, ang ginagawa ng Lord sa atin, pinapatibay ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. So, meron po akong isang dito na, pagpunta kayo sa psychologist na walang Bible verses, ito ang sasabihin nila. Tapos ako naman, spiritual din. So, sabi to, find strength. Ito, ako kasi laging find strength. Kasi, now, kunwari pupunta tayo sa regular na mga psychiatrist or mga nagbibigay ng mga advice, ito ang sasabihin nila. Okay? When tough times comes, the important to remember that even darkest clouds eventually run out of rain. Here are some strategies to help you navigate through challenging moments. Number 1, stay positive. When tough time comes, stay positive. Focus on the positive and remind yourself that even the worst situation will eventually pass. Okay, number 2, acknowledge your feelings. Allow yourself to feel and process your emotion. This is crucial part of healing. Tapos, number 3, seek support. Reach out to friends, family, or support groups for encouragement and understanding. Ito nga po, itong ginagawa ko, nag-encourage ako at you just to understand, encourage people. Practice self-care. Yan po nangyari sa akin noon na nagse-self-pity ako noon when I undergone depression. Practice self-care. Engage in activities that bring joy and help you relax, such as hobbies, spending time outdoors. Ano yung hobbies na ginagawa ko? Maliban sa pagluluto. I love photography. Oo. Ngayon po, ito pagba-vlog, nagiging hobby ko. Picture taking. Mahilig po ako ng photography. Ngayon, na ako sa videos na natututo ko at pinapasalamat ko to kay Ruel. Siya kasi nagturo sa akin paano ang tamang the right way to do videos on YouTube. Iba kasi yung videos sa YouTube sa videos ng Facebook. Oo. Set realistic goals. Focus on what you can control and set achievable goals to keep yourself motivated. Huwag naman po tayong mag-set ng goals na gusto ko magiging kagaya ni Ann Curtis. Sobrang naman, hindi. Yung makatotoong goals. Kunwari ako mataba ako ngayon. Gusto ko maging sexy gaya ni Ann Curtis. Tama na yung healthy ka. Pag mataba, hindi ko naman sinasabi mo super taba, at least, I was 190 pounds before ballooned ako sa 160. Pero ngayon, 165, nag-gain pa ako, kahit na paano. Dapat hindi. So, ako naman, ang aking advice is ito, simple lang to.
During tough times, God can help you, okay, in several ways. Trust in God's plan. Gaya na sinasabi ko, trust in God's plan. God promises to be with you, providing comfort and strength during difficult moments. Ito ang favorite ko. Memorize niyo, Jeremiah 29 verse 11. Ano ba nilagay ko dito? Sabi dito sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Tapos sa Romans 8:28, nabanggit ko kanina na and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam niyo po, sinasama ko to sa prayer ko. Pag nagpe-pray ako sa Lord, sabi ko, I know you are God who know all things. Sabi ko, I know, Lord God, that you intend for me to do good and that you love me, sabi ko. And I know, Lord God, I am called according to your purpose. Sinasama ko ito yung prayer ko na to based sa Romans 8:28. So, subukan yung ganon. Sunod is strength, guide, and guidance. Strength and guidance says, God empowers you to overcome challenges and guides you through confusion. Isaiah 41, sinulat ko to lahat 41 verse 10 said, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Promise po ng Lord yan. Pag nagdadasal ako, sinasabi ko yan. Lalo na pag hirap na po ako, sa totoo lang. So sabi din, makikita niyo mga difference ng Then God comfort in grief. God offers peace and reassurance, especially during times of sorrow. Okay? Psalms 34, meron ba ako Psalms 34 dito? Ay, wala ako Psalms 34, hindi ko na-research. Pero andito pa rin ang Isaiah 41, verse 10. Ay, hindi, meron pala akong Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted. Kasi kasasabi ko, saves those who are crushed in spirit. So, bakit? Alam mo, meron akong Psalms 41 verse 10. Isaiah 41. Isaiah. Alam mo, favorite ko si Isaiah 41 verse 10. O hanapin na lang nyo for Isaiah 41 verse 10. But hindi ko siya ni-research dito. Iba ang na-research ko. So anyway, comfort in grief. Okay? So alam nyo na God can offer you peace and reassurance that He will do, in times of our sorrow, He will heal us as soon as possible. And then, of course, God is a God of provision. God provides your need, both emotionally and materially, even when you feel abandoned. Di ba ganun kala? Psalms 46. Mali ang aking So anyway, Psalms 46 verse 1. 46 verse. Hindi, pwede ito. 46 verse 10. Sabi dito, "Be still and I know that I am God. I will exalted among the nations. I will exalted in the earth." Ibig sabihin, know that God is our God and He will provide everything that we need. Encouragement. Remember that God sees your struggles and is always with you, ready to help you through every trial. Deuteronomy 31 verse 6 says, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." This is my favorite verse. Ito po, pag nagpipray po ako, lalo na po maraming bashers dyan. Ito ang prayer ko. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified. Kaya hindi po ako natatakot. Napansin nyo,
hindi ako natatakot sa mga basher. I don't even care. So, do not be afraid or terrified because of them, yung mga bashers na yan. For the Lord your God goes with you. He will never leave me nor forsake me. Kaya yun po. I-end na natin po ito at I hope kayo po ay na-encourage. Kung you face tough time, always, ito na lang nga po, ito pinaka, yung Deuteronomy 31 verse 6. Ano nyo, himay-himayin nyo. Be strong and courageous. Okay? Do not be afraid. Because God loves you. Always remember, God loves you. So don't forget to like and subscribe and share itong aking word of wisdom na when tough time comes, yung walang biblical saying at saka yung spiritual saying, ulit-ulitin niyo po sinabi ko. At ulit-ulitin niyo lang. Ako nga yung Book of Job, 6 na beses. Hindi, 5 beses. Overacting na ako sa 6. Besahin nyo. Nakakatuwa. So anyway, don't forget to like and subscribe and share. And always remember that God loves you. Babush!